Diyos, hinihintulad niya si Kristo sa isang tupa. Dahil ang sabi ng propeta, a lamb is the meekest and most gentlest of all creatures there is on earth. Dahil pala ang isang tupa itong tupa nito ay siya ang pinakamaamong tupa o pinakamaamong nilalang. Siya ang pinakamagiliw na nilalang dito sa ibabaw ng lupa. Kaya, inirepresent ng Bible o inirepresent ng Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang tupa. And then, there's nothing any more meeker and gentler than a little lamb. So innocent, not self-sustaining. Wala nang ibang mas magiging maamo pa at mas magiging napakagiliw pa na nilalang na pwedeng i-represent ng Panginoon sa isang animal, ang ating Panginoong Jesucristo, maliban sa tupa. Dahil ang tupa is so innocent, wala siyang kaalam-alam, siya ay magiliw, siya ay mabait. Ang sabi ng prophet, it's not arrogant. Ang ugali ng isang tupa ay hindi nagyayabang. Hindi siya nagmamataas. Amen? He represent him in a lamb. Nirepresent ng Panginoon si Jesucristo bilang isang tupa. Tignan natin ang mga katangian ng isang tupa. Siya ang pinaka-magiliw, siya ang pinaka-malambing marahil, siya ang pinaka-mabait na hayop dito sa lupa, inosente, not self-sustaining, ibig sabihin siya ay dependent, siya ay sumasandig, siya ay, ang sabi, hindi siya mayabang, it's a gentle, meek, little creature. Ngayon, tingnan natin ang isang katangian ng isang kalapate. Ngayon, ang sabi ni John, nagpapatotoo ako na nakita ko ang Espiritu ng Panginoon na gaya sa isang kalapati. Hindi niya sinabi, nung binabautismo si Kristo Jesus doon sa Jordan River, hindi niya sinabi, may nakita akong kalapating lumilipad. Hindi niya sinabing ganon. Kundi sinabi niya, nakita ko ang Espiritu Santo na tulad sa isang kalapati. Kagaya ng isang kalapate na dumapo at binabaan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, ano ba ang katangian ng isang kalapate na nirepresent ng Panginoon ang kalapate bilang sa Espiritu Santo? Ang sabi ng prophet, ang kalapate naman o ang dove is the meekest creature. Siya ang pinakamaamo, pinakamabait na nilalang o na ibon sa himpapawid. So, nakita natin ang isang picture o ang isang eksena kung saan ang pinakamagiliw, pinakamabait, pinakamaamong tao, pinakamaamong nilalang dito sa lupa at pinakamaamong nilalang, siya ay mailap. Lumabas ba kayo sa labas at tinawag niyo ang kalapate at lumapit sa inyo? Hindi ba hindi? Malibang ikaw ay ang amo niya o ikaw ang tagapagpakain sa kanya at malambing ka sa kanya, at kilala ka niya, na tuwing nandyan ka ay pakakainin mo siya at aalagaan mo siya, bababaan ka ng kalapate. Pero hindi. Siya ay bababa sa isang bagay na kakahilintulad niya, na kasing nature niya. Amen. Nakita natin, kung titignan natin doon, ang nangyari doon sa Jordan River, ang isang pinakamaamo at pinakamabait na nilalang sa langit, at pinakamaamo at pinakamabait na nilalang dito sa lupa ay nagsanib sila. Binabaan niya ang kasing nature niya. Bakit? Sino yun? Si Kristo Jesus. Ayun ang nature ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay dependent sa Ama, sa Espiritu Santo. Amen? Ang parehong eternity ay nagsama. Siya ay very dependent, siya ay masunurin. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ko gagawin malibang ipakita muna sa akin ng Ama. At kung hindi kayo niniwala sa akin, tingnan nyo ang aking mga gawa. Dahil yung gumagawa sa akin ay siya yung nagsugo sa akin. Ganun siya ka-dependent. Hindi siya mayabang, hindi siya arrogant. Hindi niya pinangungunahan ng Espiritu Santo na nananahan sa kanya. Hindi siya nagyayabang na ganito ako, kundi siya ay nagpapasakop, kaya siya binabaan ng Espiritu ng Panginoon na gaya sa isang kalapati. Dahil kung siya ay nag-uugaling isang wolf, nag-iisang ugali ng parang isang asong lobo, o mapagmataas, o hindi masunurin, o matigas ang ulo, hindi bababa sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Hindi bababa ang kalapate sa leon. Hindi bababa ang isang kalapate sa ibang mga creature malibang doon sa tupa. Alright. Sana malinaw yan. Ang sabi ng prophet, minsan siya ay nagpapatrol.
sa gubat, nakita siya ng isang tupa. Ang tupa na yon ay tila baga na-trap siya doon sa barbed wire. Ngayon, duguan yung tupa. At marahil sumabit siya ron at siya ay sugatan at masama ang kanyang pakiramdam. At ginawa ng prophet, ang sabi niya, kinuha ng prophet ang tupa na yon at tinanggalan niya ng sugat, nilinis niya at nilagay niya sa kanyang kamay. Marahil ang sabi ng prophet ay first time ng tupa na may humawak sa kanya ng isang tao at nilagay siya sa kanyang bisig. Pero ang sabi ng prophet, ang napansin niya, he was a gentle, napakaamo ng tupang iyon. He was willing to be led. Abay, willing siyang pangunahan siya. Willing siyang i-guide mo siya kung saan mo siya gustong dalhin. Hindi siya, ang sabi ng prophet, hindi siya nagre-resist. O hindi siya, sa term natin, hindi siya pumapalag. Hindi siya sumisipa, hindi siya nangangagat, kundi buong pagpapasakop, buong willingness ay nagpapasakop siya ron sa dumadala sa kanya. He's willing to be helped. Willing siya na siya'y tulungan. Amen? Kung siya'y tutulungan mo. Gaya ng katangian ng tupang yon. Ang sabi ng prophet, I hope you see it. He's willing not to try to resist or to kick back or bite. Lambs don't kick back, they don't bite. They just humble themselves. And this little fellow, ang sabi niya, kinuha niya yung tupa na yon at nakita niya yung kawan ng mga tupa at ibinalik niya ron. At hindi katagalan ay nakita siya ng kanyang nanay at masaya sila. Nakita natin ang katangian ng tupa. I-review natin, lamb is gentle, that it can be led, willing to be helped. Willing siya na siya'y pangunahan mo, willing ang tupa na siya'y tulungan mo. He is willing not to resist. Hindi siya nagre-resist. Pag siya'y pinangunahan mo, isn't self-reliance. Ibig sabihin, dependent siya. He can't help himself. Hindi niya kayang tulungan ng kanyang sarili. Di ba? Kaya tayo hinalintulad sa isang tupa. Hindi niya kaya tulungan ng kanyang sarili. Lambs don't kick back, lambs don't bite. Ngayon, but lamb is, ang sabi doon sa 33, but a lamb is so gentle that it can be led. And that's the reason that God represented Christ as a lamb and himself as a dove. Kaya yun ay nirepresent ng Panginoon ang si Jesucristo bilang tupa dahil ganun ang katangian ni Kristo Jesus. At inirepresent naman niya ang Espiritu Santo bilang isang kalapate dahil ganun ang katangian ng Espiritu Santo. Amen? Naunawaan natin? Alright. So, and on that day, John baptized Jesus at the river of Jordan, one of the greatest events that had ever taken place right there. Notice how beautiful. Hindi ko na mabasahin siguro ang iba. Amen. Praise the Lord. Now, ito ang isang bagay na nais ng Panginoon. God wanting to make love with His human beings. Nais ng Panginoon, alam nyo ba, nung nilikha ng Panginoon itong daigdig, itong lupa, ay nilikha niya ito sa pamagitan ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Habang nilikha niya ang langit, habang nilikha niya ang lupa, habang tumutubo ang mga puno at mga halaman dito sa lupa, habang nagkakaroon ng mga ibon, habang nagkakaroon ng mga hayop, nilikha niya ito sa pamagitan ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi ng prophet, He is brooding, cooing. Nakakita na ba kayo ng isang kalapate na para bang tila baga ng nanliligaw siya? O nakikipag-ibigan siya sa isang kapwa niya kalapate? He is brooding. He is cooing. Kinikreate niya ang mundo sa pamagitan ng pag-ibig. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. At nung nilikha niya ang tao sa pamagitan ng pag-ibig at nais niya ang tao ay umibig sa Kanya at ibigin niya ang tao at sila ay mag-ibigan. Amen. God wants to be loved. Nais ng Diyos kasi na siya ay ibigin. Dahil siya ay Diyos. Siya ay isang persona, siya ay isang nilalang. God wants to be loved. God wants to love you. Nais rin ng Panginoon, mahalin ka niya. Nais ng Panginoon, mahalin niya ang kanyang mga nilikha at magmahalan sila. God wanting to make love, He had to make something lovable. Ngayon, kung gusto ng Panginoon ng pag-iibigan,
Kung gusto ng Panginoon pag-ibig, kailangan, sabi niya, gumawa ako ng paraan. Gumawa ako ng isang bagay na mag-iibigan. He had to make something gentle like himself. Kailangan niya gumawa ng isang bagay na maamo, magiliw, kagaya niya. Para magkaparehas sila ng nature, ayun ang malulugod niyang panahanan. You get it? He had something that could be loved. He had to make something of his own nature. Kailangan niya ng isang tao. Kailangan niya ng isang bagay na kagaya ng kanyang nature. Amen. Ang sabi ng next quote sa 39, Church and Its Condition, 1956, but the lamb, it doesn't have any great minds of its own. Ang isang tupa, kung mapapansin po natin, ay wala siyang isang matayog o mapagmataas na pag-iisip. See? Hindi siya nagmamataas, hindi siya nangunguna. Kundi sabi, a lamb is one thing. When it's lost, it's hopeless lost. Alam niyo, ang isang tupa, pag siya'y nawala, pag siya'y nawalay, talagang wala na siya. Talagang ligaw siya. Pag naligaw ang isang tupa, wala siyang magagawa sa kanyang sarili. A sheep can't find its way back. Hindi niya kayang bumalik. Ganun ang karakter ng isang tupa. Ganun ang karakteristik nito na siya ay dependent, na siya ay nagre-rely sa isang bagay na mangunguna sa kanya. And then, that's the reason God likened us unto sheep. Kaya inihalin tulad tayo ng Panginoon sa isang tupa dahil pag tayo ay nawalay sa Panginoon, walang paraan upang tayo bumalik sa Panginoon. Kailangan nating pangunahan tayo ng Panginoon at i-guide ng Panginoon. Kailangan tayong biyayaan ng Panginoon upang tayo manumbalik sa Kanya. Pero kung sa ating sarili, hindi ka babalik sa Panginoon. Bakit? Sino bang naghanap sa Panginoon? See? Tayo yung mga nung una ay marahil ang iba, ang mga magulang natin, ang mga tatay natin, mga lasinggero, mga nagsisigarilyo, mga sugarol. Tayo ang buhay natin ay nasa labas at pakalat-kalat at puno ng kasalanan at ang pag-iisip natin ay sa mundo lamang ito. At ikaw ay nakatanggap sa Panginoon at nakilala sa Panginoon. Pero pag ikaw ay naligaw at nalayo, walang paraan para ikaw ay bumalik. Amen? Kailangan kang pangunahan ng Espiritu Santo na kagaya ng isang kalapati upang ikaw ay maggabayan pabalik. Bakit? You're hopeless. See? Hindi kaya ng isang tupa sa kanyang sarili. Siya ay dependent sa Panginoon. Alright. When we're lost, we're lost. There's no way we could find ourselves, ang sabi ng prophet, and there's only one way that submit ourselves to the shepherd of flock and he does the leading. Kailangan natin, mga kapatid, kung tayo'y malayo sa Panginoon. Ngayon, ang sinasabi ko, mga kapatid, hindi pag sinabi nating nalayo sa Panginoon ay wala rito sa piling natin. Oh, wala si brother. Mga bakanting upuan natin. Hindi sila umaatin sa hapon, hindi rin sa umaga. Wala rin sila pag Miyerkules. Nasaan na kaya sila? Nasaan na kaya itong mga kapatid natin? Oh, mga naligaw, mga nanghihina, marahil. Hindi yun, mga kapatid. Marahil ikaw ay nakaupo dito ngayon at ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, pero ikaw ay malayo sa Panginoon. See? Kaya ang sabi ng prophet, wala paraan ang isang tupa na siya'y makabalik malibang isubmit ng tupa ang kanyang sarili sa Panginoon. Amen. Malibang ikaw bilang tupa ay matutuhan mong magpakumbaba, magkaroon ng gentle spirit, magkaroon ng maamong espiritu at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, wala akong magagawa sa aking sarili. Ako'y ligaw, ako'y hopeless, ako hindi ko kaya makabalik sa iyong presensya kung hindi mo ko tutulungan. Kailangan ng ganong attitude na tayo ay magpakumbabang lubos sa ating Panginoon at ang kalapating ito, ang espiritu ito na kagaya sa isang kalapate ay malugod na panahanan pag nakita ka na may nature kang katulad sa isang tupa na hindi nagmamataas, na hindi nagmamayabang, na hindi nagre-resist, ayaw sumunod sa Panginoon, kundi buong willingness ay nagpapasakop at sumusunod sa Panginoon, doon bababa ang espiritu ng Diyos sa iyo. See, the dove and the lamb and their characteristic, dun lang sila magsasama. Ang dove, mga kapatid, ang Espiritu Santo ay laging naghahanap ng kanyang madadapuan. Naghahanap, ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig at gumagawa siya ng isang nilalang at kayo ang ginagawa niya upang maging kaibig-ibig. Nais niyang kayo maging kaibig-ibig upang siya bilang kalapate na may karakteristik bilang dove ay bumaba sa inyo at malugod siyang manahan. Pero
tila baga wala siyang mapanahanan. Sabi niya, ang mga anak ko ay nirepresent ko bilang isang tupa, pero hindi sila nag-aabide, hindi sila namumuhay na katulad sa isang tupa. Hindi sila willing na sila ay pangunahan ko. Hindi sila willing na sila ay panahanan ko. Sila ay mga may sariling pag-uugali at nagkaroon ng ibang pag-uugali na kagaya ng kambing. See? Hallelujah. If the Lamb of God would have made the first snare like a wolf, pag nag-asta tayong isang katulad ng asong lobo, would have done anything, or gumawa tayo ng bagay na contradict doon sa isang nature ng dove, at pinayaan natin sa ating buhay, the dove would have took her flight. Aalis ang Espiritu Santo. Anong sabi ng prophet? Anong sabi ng prophet? Ang kalapate o ang Espiritu Santo is very timid. Is very gentle. Pag siya ay nabugaw mo, pag siya ay hindi nagustuhan ang atmosphere, siya aalis bigla. Sa isang sandali, wala na siya. Aalis na siya. Bakit? Hindi yan nagustuhan ng atmosphere. Hindi yan nagusto ang pinananahanan niya. Hindi nakatulad sa isang tupa. Amen? And that's the reason today that we're wondering, what's the matter? Anong dahilan kung bakit it's because we have taken off different nature. Ang mga believers sa huling panahon ay itinetake nila o binibis nila ang kakaibang nature. Hindi ang nature ng isang tupa, kundi nature ng wolf marahil o nature ng isang kambing. We want our rights. We're going to do what we know that's right to do and become arrogant and we become hostile. We become indifferent. We let temper come in. We let selfishness come in. Hinahayaan natin, hindi natin namamalayan mga kapatid, ang ating mga attitude, ang ating mga pag-uugali na ating ginagawa ay tinitignan at pinagmamasdan ng ating Panginoong Jesucristo. At siya, bilang Espiritu Santo na nananahan sa atin, siya ay nabubugaw nito, siya ay umaalis pag nag-iiba ang ating nature. Do you get it? Amen. Alam, when it comes time, he owns his own wool, that's right. He owns his wool, but they take the lamb and throw him up on the blocks and tie his feet. He never kicks, he never fusses. You just take his rights right away from him because he's a lamb. He can do nothing else because that's his nature. Alam niyo yung mga tupa, di ba? Kukunin ang tupa at ilalagay sa isang lagayan o isang iniipon nilang mga tupa para kunin ang kanilang balahibo. See? Hindi sinabi ng isang tupa, oy, kayo talaga mga tao kayo. Balahibo namin, kinukuha nyo. Pinagkakakitaan nyo. Hindi sila ganon, hindi ba? Kundi, willing siya ilagay mo at kinukuha ang kanilang wool at sila'y nakangiti pa marahil at walang kamalay-malay at ibabalik doon at sila'y mga kalbo na, wala na silang mga balahibo. Bakit? Sila ay tupa. Ganon ang tupa. See, he's always willing. He's not resisting. Ganyan ba ang tupa natin? Ganyan ba ang mga anak ng Diyos sa huling panahon na ito? Ay hindi nagre-resist sa salita ng Panginoon, kundi, Lord, ano ang nais mo sa akin? Ano ang tinuturo mo sa akin? Turuan mo ko, tulungan mo ko, dahil hindi ko kaya maging mabuti sa aking sarili, hindi ko kaya maging banal sa aking sarili, malibang ituturo mo sa akin at tutulungan mo ko. Amen. We've called ourselves the Lamb of God, 45. The woman and the man together has begun to act everything but like lambs. You look at them going down the street with short bob hair, curly queues, all in their hair, and few years ago, you couldn't have heard them to do that. And then you wonder why the church is in this condition. In the condition is because you took the nature of a wolf or a goat instead of keeping the meek gentleness. See, mga kapatid, ayan ang dahilan kung bakit ang mga kababaihan natin na mananampalataya sa huling panahon na nagsabing message believer ay sila ay nagbababa ng kanilang standard. Ang mga kababaihan na nagsisimulang magpaputol na ng kanilang mga buhok. Ang mga kababaihan na nagsisimula na magkaroon ng kasuotan na kagaya ng sanlibutan. Amen? Nakahantulad ng sanlibutan at sumusunod sa moda ng sanlibutan. See? Because you took the nature of a wolf or a goat instead of keeping the meek gentleness. Mga kapatid, may nangyari. May nangyari. Merong nawala. Merong nagkulang.
Merong isang nature na nawala sa isang mananampalataya, sa isang anak ng Diyos, kaya hindi makapanahan ng Espiritu Santo na kagaya ng isang kalapate. Bakit? Hindi naging masunurin. Nagkulang. May nawala. May pinabayaan ang anak ng Diyos. See? Hindi ka nawalay sa Panginoon dahil kasalanan ng dove, kasalanan ng Espiritu Santo. No, walang problema sa Espiritu Santo. Walang problema sa ating Panginoong Jesucristo. Ang problema ay nasa atin. Tayo ay nagkukulang. Tayo ay nagkukulang sa pananalangin. Tayo ay nagkukulang sa ating pag-focus sa ating Panginoon. Tayo ay nagkukulang upang hanapin ang kalooban ng Panginoon at saliksikin siya sa ating buhay. May nagkulang. May nawala. Meron tayong napabayaan. See? Bakit wala ang Espiritu Santo? Bakit ganito? Pupunta ako sa church at lalabas ako sa church, parang ganun pa rin. Mainit ang ulo ko bago pumunta sa church. Paglabas ko sa church at pag-uwi ko sa bahay, mainit pa rin ang ulo ko. Bakit? May nangyari. Nawala ang nature ng lamb kung bakit ang Espiritu Santo as a dove ay hindi makapanahan, hindi makadapo. Hallelujah. At ang sabi ng prophet, that's my privilege, Brother Branham. I know it's your privilege, barbers cut hair, and as long as the barber will cut hair, ain't I got a right? That's right, that's your American privilege. But are you willing to give it up to the lamb? Are you willing to submit yourself? Karapatan naman namin yun lahat ganun na ngayon. Lahat ng mga young people, ginagawa na nila yan. Lahat ng ibang mga nanay na nakikita namin sa iglesia, sa church, ay ginagawa rin nila yan. So, di kami rin. See? Kaya, sige, gusto mo yan Pero, kung isa kang tupa, willing ka bang ibigay, willing ka bang isubmit ang iyong sariling karapatan, ay yung sariling right sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Willing ka bang hindi sabihin, gusto ko to, gagawin ko ang gusto ko. Willing ka ba na ayang gusto mo ay ipasakop mo sa ating Panginoong Hesus? Para lang ang Espiritu Santo ay manahan sa iyo at bumalik sa iyo at ikaw ay ipuspusin ito at pangunahan? Hallelujah. Mga kapatid, it's the willingness kung gaano tayo kawiling sa bagay na yun. Or else, baliwalain mo. Ganito lang ako, pupunta lang ako sa church, just attending. Oh God. And you men, you poor little boneless seasoned things, you that would let your wife do such a thing as that shows what you're made out of. That's the reason you ain't got the Holy Ghost like you profess to have. Or you don't, or you'd have enough something about you to make her act like a lady, as long as she live with you anyhow. Amen. That sounds old-fashioned cutting, but listen, that's what the church need today is an old-fashioned Holy Ghost washing out and hanging out and drying out and ironing out by the Holy Spirit. Mga kapatid, merong mga nangyari. Merong mga binaba tayong standard. Meron tayong mga pinabayaan. Merong pinabayaan ng mga magulang na hinayaan nila ang kanilang mga anak na maging ganun na lang. Na hindi nila pinaalalahanan, hindi nila sinasaway sa pamagitan ng salita ng Panginoon at ipinapaalala sa kanila sa tuwina, araw at gabi na ito ang salita ng Diyos, na ganito dapat ang ating gawin, ganito dapat tayo umasta, ganito tayo dapat kumilos at manalita. May nangyari mga kapatid. Marahil nagkulang ang bawat pamilya sa bawat tahanan ng pananalangin. Kaya ang Espiritu Santo ng Panginoon, pagdating ng service ay nahihirapang kumilos. Ang pastor, ang sabi ng pastor, kailangan pa niya makipagbaka sa mga espiritu, sa mga masamang espiritu na nakalagay sa isipan. Bakit sa bawat sa kanyang sinasabi ay hinaharangan ng masamang espiritu at nilalagyan niya na kung ano-anong problema at ano-anong kabigatan. Nilalagyan niya ng mga labahan, nilalagyan niya ng mga bayad para sa matrikula, bayad sa utang, pambili ng bigas, ano ang kakainin bukas, anong ihahanda mamaya. Ano ang gagawin para sa pag-aaral and everything? Amen. Bakit? May nagkulang mga kapatid. Meron tayong mga hinayaan. Oh God. Ang sabi ng prophet, ang kailangan natin ay ang sinaunang pananalangin. Amen. Ang puspos ng Espiritu Santo, mga pamilya, na ang mga tatay ay kinukuha ang kanilang pamilya at ang kanilang mga anak. Sa umaga o sa madaling araw o sa gabi, tayo ay manalangin mga anak. Nasa na yung mga ganong bagay? Oh God, hallelujah. Oh, hallelujah.
52, what a condition the world got into. How they get out on the street and carry on. How that you stick your head in television on Wednesday night and go to church. Oh, hallelujah. Nagpabaya marahil ang mga magulang o ang tatay ng tahanan o ang nanay ng tahanan na lahat ng bahay ngayon ay hinayaan ang TV ay nandyan. Mga kapatid, TV itself, there's no problem with it. Walang problema sa TV. Kasi sa computer, pwede mong gamitin yan. Pwede mong gawing monitor yan pag nanood ka ng mga preaching live streaming ng electby.com at panoorin at reviewin lahat ng pinirich ni Pastor mula pa nung simulang nagkaroon tayo niyan hanggang ngayon. Walang problema sa TV, mga kapatid. Pero yung lumalabas sa TV, yung mga imahin doon, amen, yung mga direktor na pinangunahan at nilukuban ng masamang Espiritu Santo upang ipalabas ang mga bagay na hindi karapat-dapat, mga worldly things, worldly nature, ayun ang pumapasok sa isipan at sa mga mata ng iyong mga anak at maging kayo mismo at yan ang lumulukob sa kanila. Kaya ang nakikita nila, uy, maganda ang buhok ni Hart, Evangelista. Uy, maganda ang kasal nila. Dapat ganun ang kasal ko. Uy, dapat ganun ang damit. Uy, yung mga lalaki, ganun sila manamit. Dapat ganun din. Bakit? Babad na ang mga anak natin. Babad na ang bawat pamilya sa TV. See? Mga kapatid. Oh God, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Mga kapatid, ang kailangan natin ay ang sinaunang paglilingkod sa Panginoon. Ang kailangan natin ay mga pamilyang lumuluhod at nag-uusap sa salita ng Panginoon at sinasabi, anak, hindi yan pwede. Bakit? Yung hindi pwede ay nagiging pwede na. Bakit? Nagkulang na rin sa panalangin ang ama ng tahanan. Ang mga magulang na dati-rati ay nananalangin sila magkakapit bahay, naghahawak kamay at nagpipray sila, pinapanalangin nila ang kanilang mga asawang lalaki na patuloy gamitin sa church, ang kanilang mga anak na sila'y huwag malayo sa iglesia, huwag malayo sa presensya ng Panginoon, ay nawala na rin. Kaya mga kapatid, alam nyo ba ang mga kalalakihan sa church ay gustong tibagin ng dyablo? Gustong itumba ng dyablo lahat? Bakit? Merong pinabayaan ng bawat pamilya. Oh God, nasa na ang marubdob na pananalangin? Nasa na yung dating umiiyak ka at humihingi ka ng tawad sa Panginoon? Nasa na yung naghahawak-hawak kayo ng kamay, kayong mga kababaihan at nananalangin, ipinanalangin ang asawang lalaki, ang mga anak, ang pastor, ang church? Nasa na yon, mga kapatid? Oh God. At kayo ay pinag-aaway ng demonyo. Upang mananalangin kami, ganyan din naman ang ugali niya, ang ginawa niya kahapon. Tapos ngayon, mananalangin kami, nag-ipokritohan lang kami. Ayan ang gusto ng kaaway. Para mawala ang mga bagay na ito, patayin niya at wasakin niya at gawin niya malamig. At ikaw ay pupunta sa iglesia, dala ang Biblia at kala mo nasa iyo pang Espiritu Santo, pero umalis na ang Espiritu Santo. Oh God, anong pwede mong gawin kung wala sa iyong Espiritu Santo ng Panginoon? Oh God, kailangan ang nature natin, bumalik tayo sa isang nature na katulad sa isang tupa, mapagpakumbaba, maamo, at humihingi ng habag sa Panginoon, nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ko, Panginoon. Kung hindi mo ako tutulungan, I am hopeless. Hindi ko kaya ang daan pabalik sa iyo, Panginoon. At pag nakita ng Panginoon, ganyan ang nature mo katulad sa isang tupa at siya bilang isang kalapati ay bababa sa iyo. Papanahanan ka niya at babaguhin niya ang buhay mo. Oh God. Oh, hallelujah. Oh God, hallelujah. Ang sabi ni Joshua, sa Joshua chapter 24 verse 18, I want to read it. And it seemed evil unto you to serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang sabi ni, mga kapatid, ang sabi ni Joshua, sinong sasambahin yung Diyos? Paglilingkuran nyo ba ang Diyos? Kayo ba ay paglilingkuran nyo ang Diyos na mga nasasakupan, sumasakop sa inyo? Mga Diyos ng Amorites, Diyos ng Jebusites, Diyos ng Hivites, o Diyos na pinanggalingan natin sa kabilang ibayo, ang Ehipto? Ang sabi ni Joshua, ang Espiritu ng Panginoon na kay Joshua.
Pero ang sabi niya, but as for me, sa akin at sa aking sambayahan, we will serve the Lord. Hallelujah. Manghina na ang lahat. Magluwag na ang lahat. Hindi na manalangin lahat. Magkwentuhan ang lahat ng gusto nilang kwentuhan. But as for me and my family and my house, we will serve the Lord. Magpapatuloy kami sa pananalangin. Magpapakumbaba kami sa Panginoon. Mananatili kami sa paghahawak-hawak ng kamay. Oh God. Hallelujah. Ayan ang ating mga niluwagan, mga kapatid. Kaya ang mga telebisyon ay wala na, normal na lang sa tahanan. At nang bukas maghapon magdamag. At ang isip ng ating mga anak ay kinukuha niya mga yon at lumalaki ang ating mga anak, hindi natin namamalayan. Sila ay puspos ng katulad ng espiritu ng sanlibutan ito. Ang God of this evil age. At paglaki ng anak mo, marahil, bakit ganito ang anak ko? Bakit ang tigas ng ulo? Bakit hindi masunurin? Huwag mo sisihin ang anak mo. Tignan mo ang iyong sarili. Bakit ganito ang asawa ko? Bago mo tignan ang asawa mo, tignan mo ang iyong sarili. Saan ka nagkulang? Pag ikaw naman bilang anak, bakit nagkakaganito ang aking mga magulang? Ang tatay ko na dating ganito ay hindi na ganon. Ang aking nanay, hindi na siya ganon katulad ng dati. Baka may nagkukulang sa iyo. Ang dati mong ginagawang marubdob na pananalangin, kinakausap ang Panginoon at binababaan ka ng presensya ng Panginoon, wala na. Dati, sa tuwing ikaw ay mananalangin, ang lahat ng gawa ng demonyo ay hindi nila magawa. Para sa iyong pamilya, hindi nila maitumba ang iyong tatay, hindi nila maitumba ang iyong nanay, hindi nila maitumba ang iglesia, ang church. Bakit? Ikaw ay nananalangin. Pero ngayon, nasa ng mga bagay na yon? Mga kapatid, ang kailangan natin ay ang sinaunang paglilingkod sa Panginoon, ang marubdob na pananalangin, ang pananalangin na kaluhod, ang bawat pamilya. Oh God, nagsisisi sa kanyang makasalanan, chinecheck ang kanyang sarili, chinecheck ang kanyang buhay. Anong mali sa akin, Panginoon? Anong dapat ituwid? Tulungan mo ko, Panginoon, at pumasok ka sa silid. Kausapin mo ang Panginoon na walang ibang nakakita at nakakinig sa iyo. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, malibang ipakita mo sa akin at tulungan mo ko, malibang kahabagan mo ko, hindi ako aalis sa lugar na ito nang hindi ko nakakamit ang iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maaari kang bautismado ng Espiritu Santo. Ang sabi ng ating pastor, ang sabi ng prophet, pero there is a refilling of the Holy Ghost. See, yes, baptize ka ng Espiritu Santo, pero hindi ka masaya ngayon. Baptize ka ng Espiritu Santo, pero lulugo-lugo ka sa pananampalataya. Puno ang pag-iisip mo ng kasamaan, puno ng usapan, puno ng patungkol sa iyong kapatid. Kapag tinignan mo yung kapatid, tinitingnan mo masama, ang lahat ng gawin niya ay may kulay. Bakit? Hindi ka puspos ng Espiritu Santo. Pero tignan mo ang isang taong puspos ng Espiritu Santo. Ang lahat ng nakikita niya ay mabuti. Ang lahat ng nakikita niya ay pag-ibig. Ang lahat ay kapakumbabaan. Hindi siya nagmamalaki, hindi siya nagmamataas, hindi siya nag-iisip ng mga bagay na mali sa kanya, mga kapatid. Bakit? Tinitingnan niya lagi ang kanyang sarili. Tama ba ang aking nature, Panginoon? May nature pa ba ako ng tupa, Panginoon? Nagluluwag ba ako, Panginoon? Oh God, hallelujah. The lamb was a silent lamb, sabi ng prophet. He opened not his mouth like a sheep. He wasn't a fellow that wants his right. No, sir. He was willing to forfeit his right. He was a silent man. It's got to be a lamb spirit, a gentle spirit, or it just won't stay with it. Mga kapatid, ang tupa, ang katangian ng isang tupa ay tahimik. Hindi siya nagsasalita. Ang sabi ng Panginoon, nung siya pinagbibikaan ng masama, sari-saring masama, at siya'y lalatiguhin na, at siya'y bubugbugin, at siya'y ipapako sa krus, hindi siya nagsalita ng anuman. Para siyang isang tupa na willing dalhin sa katayan. Oh God. Oh mga kapatid, lagi nating tingnan ang ating sarili. Marahil, tumitingin tayo sa iba lagi. Pinag-uusapan natin ang anak ng may anak. Pinag-uusapan natin ang ibang tao. Pinag-uusapan natin ang ginawa niya, ang ugali niya, ang ipinakita niyang mali. Lagi natin pinag-uusapan at tinitignan. Lagi tayo may nagsasabi para sa iba. Pero mga kapatid, tiningnan mo ba ang iyong sarili? Mga kapatid, ito ang payo ko sa inyo. Bago ka magsalita sa iba, bago ka tumingin sa iba, tignan mo muna ang sarili mo. Mga kapatid, ang sabi ng mga Pariseyo, Guro, Panginoong Hesus, hindi ba nakita namin itong babaeng ito na sa akto ay sa pangangalo niya?
Hindi ba't ang utos ni Moses ay batuhin siya hanggang mamatay? Anong masasabi mo? Ang sabi ng Panginoong Hesus, upo siya sa lupa at nagsulat siya. At tumayo ang Panginoong Hesus. Sige, ang walang kasalanan, ang unang walang kasalanan at malinis sa inyo, siyang unang bumato. Ang sabi ng Bible, isa-isa sila nag-alisan mula sa pinakamatanda, mula sa pinakamarumi, mula sa maraming kasalanan, laging nakatingin sa may mga kasalanang iba, pero hindi nakatingin sa kanyang sarili, sila yung mga unang umalis at napahiya sila. Bakit? Bago ka tumingin sa iba, tignan mo muna ang sarili mo. Ayun ang message ng ating Panginoong Hesus. Pinag-uusapan mo ang anak ng may anak. Pinag-uusapan mo ang mga ibang young people, pero ang sarili mong anak hindi mo nakikita. Ganto siya. At alam mo bang ginawa niya? Sis, eto pa. At hindi lang yun, eto pa. O talaga? Sinabi niya yun. Grabe talaga yung people na yun. Kababaeng tao pa naman. Tignan mo anak mo. Kumusta ang anak mo? Na igagabay mo ba ng gusto, ng tapat sa ating Panginoon? O puro ka lang nagsasalita? Oh God, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon ay umaalis. No wonder, akala mo meron kang Espiritu Santo at ikaw ay banal, mahaba ang palda mo, mahaba ang buhok mo, ikaw ay tatay na may bitbit na Biblia sa church at ikaw ay isa sa mga elder, ikaw ay isa sa mga MC Moral, ikaw ay isa sa tinitigala sa church, ikaw ay may posisyon sa church, ikaw ang maraming pinakaginawa dito sa church. Oh God, pero wala kang Espiritu Santo. Hindi nananahan sa iyong Espiritu Santo. Bakit? Nag-grieve ng gusto ang Diyos sa nature mo. Oh God, hallelujah. Mga kapatid, anong kailangan natin ngayon? Ibalik natin ang nature ng isang tupa. Oh God, ang tupa ay nagpapasakop. Ang tupa ay meek. Ang tupa ay nagpapakumbaba. Ang isang tunay na tupa ng Diyos ay tinitignan ang kanyang sarili. Lord, anong kamalian ko? Anong dapat ituwid sa aking buhay? Lord, nakita ko ang aking kapatid. Baka mas masahol pa ako sa kanya. Oh God. Mga kapatid, pagdating sa langit sa white throne judgment, wala kang maililihim sa Panginoon. Hindi mo sasabihin, matuwid ako Panginoon, ginawa ko ang bagay, ginawa ko ito. Pero pag dumating ang dakilang voice na yon, natinig na yon, hindi ka ba naggumawa ng ganitong bagay? Na parang tila baga buong buhay mo ay kitang-kita niya, ay hindi ka makapaglihim sa Panginoon. Kundi aamin ka. Kung ako sa'yo, huwag mo na paabutin doon. Dito umamin ka na. Amen. Oh God. Huwag tayong maging mapagmalaki. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag tayong laging tumingin sa kamalian ng iba, kamalian ng brother, kamalian ng sister, kamalian ng elder, kamalian ng isang pastor sa labas. Bakit ganyan siya? Tingnan mo ang iyong sarili. Bakit ganyan ka manalita in the first place? May nawala sa'yo, may nagkulang sa'yo. May nawalang pananalangin sa'yo. Nawala ang Espiritu Santo sa'yo. Oh God, hallelujah. Mga kapatid, kung ganyan ang ating attitude, lahat, itinatamang ating sarili, nagpapakumbaba sa Panginoon, bababa ang Espiritu Santo sa atin. At ang mga kilos niya sa ating kalagitnaan. Oh God, kaya ang sabi ng prophet, kaya ang sabi ng Bible, kaya ganyan ang iglesia sa inyo. Ang iba sa inyo may mga sakit at may karamdaman, sick and afflicted. Bakit? Dahil sa inyong mga pag-ugali. Bakit? Sa pagsalita mo ng masama, ang diablo ay pumasok. Alam mo ba sis, ang brother na to, ganito sila, oh talaga? Oo, ginawa nila to. Diablo. Diabetes pumasok. Tapos ikaw naman nag-iisip ka, ganun pala yun, grabe. Ay sis, alam mo ba yung sinabi na, oh talaga? Diablo. High blood. Alam mo ba kapatid, ganito, ganyan. Sinabi ko na, tama yung mga nakikita ko at ngayon nakumpirma ko na. Ano pa? Arthritis. See? Kaya kayo ay mga sakitin, kaya kayo ay mga mahihina. Bakit? Hinahayaan nyo ang diablo. Hindi ba ang sabi ng Biblia, ang diablo ay parang isang leon na umaatungal, na naghahanap ng kanyang malalapa. Na pag ikaw ay kanyang mahuli at ikaw ay malalapa, ikaw ay lalasug-lasugin. Amen? Sa dugo. Amen? Ng kasalanan. Ihahambalos at papatayin ka niya. Mga kapatid, ay yung ginagawa niya, unti-unti, pinapatay ka niya. Hanggang sa uli, ay naghihigalo ka na.
ang konting sakit mo ay cancer na. O anong gagawin mga kapatid? Tsaka katitingin sa ating Panginoon. Panginoon, malapit na ang buhay ko, nagkamali ako. It's too late. Amen? Kaya ngayon pa lang mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-iisip na mababa. Magkaroon tayo ng pag-iisip na tumitingin sa ating sarili. Kamalian na aking sarili, itutuwid ko sa iyo, Panginoon, at titingnan ko ang iba na mabuti. Hindi mo business na pag-usapan ng iba. Hindi mo business na magsalita laban sa iba. Ang business mo ay yakagin siya at akayin siya sa Panginoon at palakasin siya, palaguin siya at ayain mo siya sa pananalangin at mahalin mo siya. Oh God, hallelujah. Hindi makipag-isnaban ka sa Kanya. Unang-una, magkaroon ka ng tamang espiritu. Make your heart right first. Hallelujah. Oh God, salamat sa Panginoon. Ang sabi ng prophet, alam nyo, ang unang kasalanan na nakapasok doon sa Garden of Eden, alam natin yan. At ang unang bagay ay dahil merong isang tao sa katauhan ni Eve na nagbigay ng isang konting saglit na panahon para sa demonyo. 1 minuto lang, ilang sandali lang, lumingon siya sa dyablo at pinagbigyan niyang siya'y kausapin. Naiisip niyo ba minsan pag na-encounter niyo minsan pag naglalakad kayo sa mall o sa labas at may haharang sa inyo, may aalok sa inyo na kung ano man. Oh sir, 2 minutes lang sir. Ito lahat, may payong ka at meron kang ganito and everything. Gagawang pipirma ka lang, ganito, ganyan. Ba, nag-aalok sila? Parang ganyan ang demonyo eh. Pero hindi ko sinasabing demonyo sila. Ang dyablo, meron siyang gustong laging sabihin sa'yo. Meron siya laging gustong isiksik sa isipan mo. Ipakita ang mali ng iba, ang ganito ng iba. Amen? At pag yan ay binigyan mo ng kahit kaunting oras o saglit sa buhay mo, yan papasok ang kaaway sa'yo. At ipapakita niya sa iyo na ang bagay na sinasabi niya ay tama hanggang mapagdesisyonan mo, ayun nga ang tama. Sabi ko na, totoo ang iniisip ko. Nakita ko silang dalawa, hindi sila nagkamayan. Sabi ko na, merong something dyan sa dalawang yan. See? Gagawin sa iyo ng dyablo, it's serious, mga kapatid. Gagawin sa iyo ng dyablo na tila baga, totoo. It's a real thing. Yung sinasabi ko sa iyo, talaga, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. Malinaw na ang lahat sa akin. It's very clear. Pero, it's a devil. Dyablo yan. See? Bakit? Huwag natin pagbigyan, mga kapatid, ang demonyo sa buhay natin. Lahat ng negatibo, take away. Lahat ng maling pag-iisip, itapon mo. Lahat ng mga bagay na negatibo, may kulay sa iyo, mga kapatid, itapon mo at lumuhod ka agad sa Panginoon at magsisi ka sa Panginoon at humingi ka ng habag dahil ikaw ay isang tupa. Pero pag once na inaccept mo yan at ang kasinungalingan lumabas sa iyong labi at ikinalat mo, ikinuwento mo pa, hindi mo binibuild ang kingdom ng Panginoon, kundi ang binibuild mo ang kingdom ni Satanas. See? Tayo ay narito para i-build ang kingdom ng Panginoon. Amen. Hindi ang kingdom ni Satanas. Paano ang kingdom ng Panginoon? Ang ebanghelyo, ang pag-ibig, ang pagmamahalan, ang pagkakapatiran. Oh, hallelujah. Oh, God. Ang sabi ng prophet, where was you when the dove of God lifted you out of the miry clay? Nasaan ka nung kinuha at tinampot ka lang rin ng Panginoon dun sa lusak ng kasalanan? Hanggang ngayon sana ay lasinggero ka pa rin. Ngayon sana ay babaero ka pa rin. Ngayon sana ay nagsusugal ka pa rin. Pero nasaan ka nun nung dinampot ka ng Panginoon at kinahabagan at nilagay ka rito? At ngayon ay tinuturuan ka ng Panginoon ngayon upang magkaroon ng isang nature ng isang tupa. Hindi ba kayo masaya sa Panginoon? Hallelujah! Bakit? Nais niya ng pag-iibigan. Nais niya ng gumawa ng isang bagay na kaibig-ibig upang siyang isang bagay na kaibig-ibig ay manahan sa isang bagay na ginawa niyang kaibig-ibig at sila ay mag-ibigan. Pero hindi siya makapanahan sa atin o sa isang tao pag gano'n ang nature. Alisin natin ang nature na gano'n, mga kapatid. Simulan nating lumuhod sa Panginoon, manalangin, ibalik ang mga sinaunang pananambahan, marubdob na pananalangin, pamilyang sama-samang nananalangin sa Panginoon, mag-asawang nananalangin sa Panginoon at pinapanalangin ang church, pinapanalangin ang mga kababaihan, kalalakihan, ang mga kabataan, ang pastor, ang mga nangangaral at humahayo sa mga gawain, imbis na magsalita laban sa iba o laban sa kanila. Oh God, mahal ba natin ang Panginoon? Hallelujah! Hallelujah!
Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Though I speak with tongues, sabi ng 1 Corinthians 13 verse 1, and angels, tongues of men and angels have not charity, I am become a sounding brass or tinkling cymbal. Kung wala kang pag-ibig, mga kapatid, para sa iyong kapatid, para ka lang isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Para kang isang drum set natin na nag-iingay. Psst, psst, psst. Napaingay. Di ba ang ingay? Para ka lang ganun, mga kapatid. Kahit nag-i-speaking in tongues ka pa, kahit umiiyak ka, tumatalon ka pa, kahit ikaw pang pinakamalakas pumalakpak sa church. Pero kung wala kang pag-ibig, para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Maingay ka lang. Parang ganun, mga kapatid. And though I have the gift of prophecy and understand all mystery and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Kahit ikaw pa ang may pinakamalakas na pananampalataya dito sa Elect Assembly, na ano pa't pinapalipat-lipat mo ang mga building, ang mga bundok, ang munisipyo nilipat mo sa nagpayong, pero wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Hallelujah. Sabi ng verse 4, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not, charity vaunteth not itself, it is not puffed up. Hindi mapagmataas ang pag-ibig. Doth not behave itself unseemingly. Hindi siya gumagawa ng mga kumikilos sa mga mahalay. Seeketh not her own. Hindi niya hinahanap ang kanyang sarili kung anong sino siya, kung anong nagawa niya. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Hindi siya nag-iisip ng mga masama. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in truth. Hindi siya nagagalak sa mga masasamang usapan, sa mga maling gossip, at mga maling chismisan. Hindi siya nagagalak, kundi nagagalak siya sa katuwiran at sa katotohanan ng salita ng Diyos. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay iniibig. Ayan ang pag-ibig. Hallelujah. Oh God, hallelujah, hallelujah. Oh God. Ang sabi ng prophet, ang isang tupa ay sinasabi niya ang kanyang karapatan. Wala na siyang karapatan. See? Yung karapatan niya bilang sa kanyang balahibo ay kinuha pa. Yung karapatan niya upang siya'y patay, hindi siya nagpupumiglas, hindi siya matigas ang ulo, hindi siya naninipa, hindi siya nangagat, kundi buong katapatan siyang sumasama. See? Wala ang kanyang karapatan, inalis niya ang karapatan. Mga kapatid, itong sasabihin ko, kung hindi mo aalisin ang karapatan mo para sa ating at ialay at handang isabit sa ating Panginoon, walang maagawang buti sa iyo. Marahil sabihin mo, ako ang pinakamaraming ginawa diyan sa church. Ako ang maraming contribution sa church. Pero hindi nila ginawa sa akin ito. At bagkos ay pinag-iisipan pa nila ako na masama. Hindi na nila ako pinagbigyan sa nais kong konting kong kahilingan. Ginawan pa nila ako na masama. Karapatan ko naman yun. Dahil ako ang dating namumuno dyan, ako ang tumutugtog ng musika, ako ang nangunguna sa mga kabataan, ako ang nangangaral sa church. Napakarami kong ginawa. Grabe, para na akong pastor. Pero hindi nila ako binigbigyan ng konting bagay. Yung mga karapatan na ganyan, mga kapatid. Pag hindi mo inalis yung karapatan na yan at isinabmit mo sa ating Panginoon, walang magagawa sa iyo yan, mga kapatid. Ano ang isang katangian ng tupa? Nagsasubmit siya. Ang kanyang buong karapatan ay inaalis niya. Kahit na may karapatan ka. Oh, mga kapatid. Oh, hallelujah. Mga kapatid, nung unang panahon doon sa Israel, ay mga kapatid, meron dong isang templo na merong outer court, may inner court, and merong most holy place. At ang ginagawa ng isang saserdote o ni Aaron ay siya'y pumapasok doon hanggang sa pinaka-most holy place. At doon sa most holy place, mga kapatid, ay naroon ang pinaka-presensya ng Panginoon. Doon minimit ng Panginoon ang saserdoteng lumalapit at nakasarado ang tabing doon at wala silang anumang nakikita, wala silang anumang narinig dahil ang nandun ay ang presensya ng Panginoon. Walang anumang patay doon, mga kapatid. Kung merong may sakit na pumasok doon, iyon ay gagaling. Kung merong pumasok doon na patay na bagay, iyon ay mabubuhay. Kung merong pagkain na panis na pumasok doon, iyon ay magiging fresh. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay pumasok tayo sa most holy place ng ating buhay. Ano yon? Pumasok ka sa iyong silid.
Pumasok ka sa most holy place, isarado mo, at pumasok ka sa presensya ng Panginoon. Kausapin mo, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, narito ako. Nagpapakumbaba sa iyo, nagpapasakop. Ayan ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. Oh God, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, hindi lang tayo naparito upang tayo ay magtrabaho, mag-aral, mag-asawa, and then mag-business, o bumili ng kotse and everything. Hindi lang ganoon, mga kapatid. Kundi, pumunta tayo rito sa lupa, nilagay tayo ng Panginoon dito upang ang ating buhay ay makitang isang Biblia na lumalakad sa mundo, na binabasa ng lahat ng tao. Makita niya, uy, iyon pala yung kapatid na yun. Yung kapatid na yun, yung buhay niya ay sapat na para ako tumanggap sa Panginoon. See, ang buhay natin tayo ay pinagmamasdan ng sanlibutan. Hindi tayo pupunta sa kanila at pag may nasira isang gamit sa atin o isang laptop na binili natin o isang bag o isang appliances na binili natin na sira, ay susugurin natin sila. Sasabihin natin, etong binigay nyo sa akin ay sira. Ano ba naman ang servisyo nyo and everything? At ipahiya sila dahil karapatan ko ito bilang isang customer. Nagbibigay kayo ng mga sirang bagay. Oh, mga kapatid, hallelujah. You are a written epistle read by all men. Amen. Malaman nila, uy, Kristiyano pala yun? Doon pala yun sa Elect-Bed Assembly? Ay, elder pala yun doon? Ay, isang magulang pala yun doon na nagluluto sa kusina at 20 years na siya at 30 years na siya nagsisimba ron. Siguro napakabait na nun. Pero nakita ko pumunta sa kumpanya namin at sinigawan kaming lahat. See? You are a written epistle read by all men. Yung karapatan mo ay isubmit mo sa Panginoon. Alisin mo. At magkaroon ka ng tamang puso, tamang buhay, tamang pananalita. Karapatan ko to dahil ako ang naunguna sa inyo, ako ang youth leader, ako ang musician, ako ang pinakamataas, and makinig kayo sa akin. Alisin mo ang karapatan mo at magpakumbaba ka at magpasakop sa Panginoon. Mawala ang mga ganyang pag-uugali. Masasamang pag-uugali, maling pag-uugali. Magkakaroon ka ng meek and gentle nature. Gusto mo yun ba yung mga kapatid? Oh God. Mga kapatid, meron akong nais na istoryang nais ibahagi sa inyo. Kwento rin ito ni Brother Branham. Sino nakaalala sa inyo ng isang istorya na kwento ng ating prophet tungkol kay Daniel Carey? May nakaalala? Ang sabi niya, here's some time ago, in about 100 years ago, merong isang dakilang Kristiyano na siya ay isang evangelist, godly man, siya ay may takot sa Diyos. And a real Christian, totoong Kristiyano, a man that everybody thought so much of, such a wonderful person, itong taong ito, si Daniel Carey. Ang isang istorya ay, siya ay namatay. Nung siya ay namatay, siya ay napunta sa langit, of course, at itong taong ito, si Daniel Carey, siya ay isang evangelist. At siya ay maraming naakay na kaluluwa sa ating Panginoon. Siya ay mangangaral. See? And dumating ang isang panahon sa buhay niya, ang kwento ng buhay niya, siya ay namatay. At nung namatay siya, ay napunta siya sa langit, of course. Ang sabi, when he died, he got to the pearly gate, pumunta siya sa isang ginintuang malaking gate at nandun siya, at nandun ang caretaker ng gate na yon, ang nagbabantay. Lumapit sa pintuan. At ang sabi, sino ka? Tinanong siya. Ang sabi niya, I'm an evangelist. Marami akong naakay na kaluluwa at dinala ko sa ating Panginoon. Thousands of souls, sabi niya. And I want to come this morning. Tapos na ang buhay ko sa lupa. At wala na akong pupuntahan. Kaya narito ako sa umagang ito. At ang sabi ng caretaker, Sir, sandali lang at i-check namin ang pangalan nyo. Pumunta ang caretaker, marahil ang anghel o whatever it is sa kwentong yon at tinignan ang pangalan niya at bumalik at humarap ulit sa kanya. Ang sabi, Sir, I'm sorry to tell you, but there's no Daniel Carey here. Wala pong Daniel Carey dito. Oh, nangaral ako sa lupa at marami akong nasamang mga kaluluwang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Hindi pwedeng wala ang pangalan ko. Tsaka, saan ako pupunta ngayon? Anong gagawin ko? Ang sabi niya, tas hinanap nila, ang sabi ng caretaker, sorry sir, but wala po talaga ang pangalan niyo dito. There's no hope for you. Wala na kaming pwedeng gawin sa'yo.
Kung gusto nyo, sir, ganito ang gawin nyo. Gusto nyo i-appeal yung case nyo? Gusto nyo i-appeal yung kaso nyo? Sige, wala naman ako ibang pwedeng gawin kundi i-appeal ang case ko. Okay, sir, doon na lang po kayo sa white throne of judgment and appeal your case there. Punta kayo doon at i-appealan nyo ang kaso nyo. At sa isang sandali at sa loob ng ilang sandali, ilang oras ay para siyang nagta-travel. At habang siya nagta-travel at pupunta sa isang lugar, ay ang sabi niya, punta siya isang space for about an hour and ang sabi niya, habang siya pupunta ron ay it became, yung lugar na yon, it got lighter and lighter, paliwanag ng paliwanag, ng paliwanag, ng paliwanag, ng paliwanag. Ang sabi niya, libo-libong ulit ng liwanag ng araw ang nakita kong liwanag na sobrang nakakasilaw at palapit ako ng palapit doon. At ang sabi niya, nung nakaharap na siya ron, may isang malaking tinig na lumabas. At ang sabi sa kanya, narinig niya isang tinig, ang sabi, was you perfect on earth? Doon lang sa isang malaking liwanag na yon na nasisilaw siya at siya'y nanginginig. At sabi, was you perfect on earth? Sabi niya, nanginginig siya. Ang sabi niya, no, I wasn't perfect. Hindi ako sakdal. At sabi ng isang tinig na malaking tinig na yon, naging tapat ka ba sa lahat ng bagay? Sa lahat ng tao? Nung nasa ibabaw ka ng lupa? Anong sabi niya? Sinikap ko maging tapat sa ibabaw ng lupa, pero may mga bagay na, sabi niya sa isip niya, hindi naman talaga ako naging tapat. Meron ding nagkunwari rin ako. Meron ding may itinago rin ako. May hindi rin akong ipinagtapat kahit na sinikap ko. At ang sabi niya, sumagot siya sa tinig, I guess, no, I wasn't honest. Sabi niya sa dakilang tinig na yon. At ang sabi ng tinig, did you tell truth in every case in your life? Ang sabi ng malaking tinig. Ang sabi niya, may mga sinabi rin ako, sabi niya sa isip niya, na tila baga hindi tama, hindi totoo, konting tama, konting hindi totoo. Kahit sinisikap kong lahat ay maging tama, pero may mga nagawa rin akong hindi tama. At ang sabi niya sa tinig na yon, I never was truthful just exactly. Hindi talaga ako eksakto naging totoo at tapat. At ang sabi ng tinig sa kanya, hindi ka ba nang umit ng anumang bagay? Hindi ka ba nangutang? Kung may utang ka, binayaran mo ba? At nagtapat ka ba sa lahat ng bagay nung naroon ka sa lupa? Said he thought on earth, napakabuti niya at napakabait niyang tao at siya'y naglilingkod sa Panginoon. Pero naisip niya, hindi rin ako naging tapat. May mga panahong hindi ako naging tapat. May mga utang din akong hindi nabayaran. May mga inutangan akong hindi ko napabayaan ko na lang sa limot. Sabi niya, no, Father, hindi rin ako naging tapat. At ang sabi sa kanya, ng tinig na yon, he thought on earth, at ang sabi niya, so, therefore, sa makatuwid, you are not perfect. Sabi ng tinig sa kanya. At ang sabi niya, napaluha siya at yumuko siya. Then, you wasn't perfect. He said, no. At umiyak siya. I wasn't perfect, Father. Ayun ang buhay niya. At sabi, naghihintay na lang siya ng isang malaking tinig na magsabi, condemn! Depart from me! Wicked and doers of iniquity. Iniintay na lang niya isang tinig. At siya'y nanginginig. So you wasn't perfect? No, I wasn't perfect. Hindi na ako naging sakdal, Panginoon. Hindi tayo makapaglihim, mga kapatid, pag dumating araw na yon. Kahit ngayon sabihin nyo ang laban sa iba, at pag tinanong ka, sabihin mong ikaw ay mabuti at wala kang ginawang iba, nakatulad na kasing sama niya, pero sa harap ng isang malaking tinig na yon, hindi ka pwedeng maglihim. At ang sabi, nihintay na lang niya na sabihin sa kanya, depart from me. Condemn, you are guilty. Hinihintay niya at merong isang tinig sa isang tabi na nagsabi, na lumabas, isang pinakamaamong tinig, isang meekest person. At ang sabi niya, isang pagtingin niya kung sino yung tinig na yon, nakita niya pinakamaamong mukha na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi ba't sabi ni Juan, behold, a Lamb of God that taketh the sin of the world. Pinakamaamong mukha, pinakamaamong tinig. Alam niyo ang sabi ng tinig na yon, mga kapatid?
Oh, the sweetest face he'd ever saw, sweeter than any mother's face, was standing before him, and he said, Father, ang sabi ng tinig na yun, Father, Daniel Carey stood for me on earth. Tumayo siya sa akin dun sa lupa. It's true, he wasn't perfect. Hindi siya saktal, Panginoon. Ama, ang sabi noon ng tinig, he wasn't perfect but he stood for me. Now, he stood for me on earth. Now, I'm going to stand for him in heaven. Hindi siya naging tapat, hindi rin siya naging perfect, pero tumayo siya sa akin. Ngayon, Ama, tumatayo ako para sa Kanya ngayong oras na ito. Ama, kunin mo po lahat ng kasalanan niya at ibilang mo sa akin. Oh my. Oh, hallelujah. Mga kapatid, pag ikaw ay naging tapat at tumayo sa ating Panginoon, pagdating doon, merong tatayo para sa iyo. Pag ginawa mo ang lahat, gusto mo maging tapat, pero ikaw ay tao, ikaw ay nadarapa, ikaw ay nanghihina, ikaw ay nagkakamali. Huwag mong sabihin, ikaw ay tama, ikaw ay mabuti, pero pagdating doon, wala ka maililihim. Ang masasabi mo, so hindi ka perfect, ang sasabihin sa'yo ng Panginoon. At ang sasabihin mo sa Panginoon, no, Father, I wasn't perfect. Sinikap ko maging sakdal, pero hindi ako sakdal. Pero pag tumayo ka sa salita ng Panginoon ngayon, sa mga paalala sa iyo, merong tatayo sa iyo doon. Sasabihin, Ama, ibilang mo sa akin ang mga kasalanan niya. Hindi siya perfect, pero ako na tumatayo sa Kanya sa pamagitan ng aking dugo, ako'y tumatayo sa Kanya. Ang kasalanan niya, ibilang mo sa akin. Oh, mga kapatid, what a story, Lord. Let's bow our head, let's bow our head. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ama, umaamin po kami na hindi rin po kami naging tapat sa lahat ng bagay. Nagsasabi kami na may sinungaling na tao, pero nagsinungaling din kami, Panginoon. Sinasabi namin na kami ay ganito at kami ganyan, pero hindi rin kami naging tapat, Lord. Patawarin mo po kami. May mga puso ngayon, Lord, na nagpapakumbaba. Lord, na pinanahan, Lord, na pinangungusapan mo sa pamagitan ng iyong salita na binahagi mo sa amin ngayon. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Merong mga nagsusuko ng kanilang puso, gusto magpakumbaba sa oras na ito. May mga nagtataas ng kamay marahil. May mga lubos na nagsusuko ng kanilang buhay sa iyo, gusto manumbalik ng lubos sa iyo. Tulungan mo sila, Ama. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Nagsalita man kami, nagbigkas ng mali, negatibo, laban sa iba. Lord, nagigrieve namin ang iyong banal na Espiritu Santo. Patawarin mo kami. Lord, nagkulang kami sa pananalangin. Nagpabaya kami, nagluwag kami, nagbaba kami ng standard sa aming buhay. Nagkulang kami, Lord, ng sinaunang marubdob na pananalangin, sinaunang pananambahan, sinaunang sama-samang mga kamay na nagkakapit-kapit upang lumapit sa iyo. Isang pamilya na lumalapit sa iyo at nananalangin, lumuluhod, umiiyak. Nagkulang kami sa mga ganung bagay, Ama. Patawarin mo kami. Kaya marahil kami nasakop, Lord, ng karumihan, Lord, ng kasalanan ng mundong ito dahil sa kakulangan namin. Patawarin mo kami. Mas masahol pa kami kaysa sa iba, Panginoon, na aming nakikita at tinutukoy na masama. Lord, bigyan mo kami, Lord, ng sweet spirit ngayon. Bigyan mo kami, Panginoon, tulungan mo kami mamuhay, Panginoon, magkaroon ng nature na katulad sa isang tupa. Hindi nagre-resist, Lord, kundi, Lord, hindi nangangagat, hindi naninipa, hindi nag-iisip ng negative laban sa iba, hindi nagsasalita ng marumi o mali laban sa iba, kundi umaamin at tinitingnan ang aming sarili na mali rin kami, Panginoon. Nagkakamali rin kami, Panginoon. Hindi ka rin namin nalulugod sa ilang bahagi ng aming buhay. Nakakapag-umit din kami, Panginoon. Lord, nakakapagsalita kami ng mali. Nag-iisip kami rin ng mali, Lord. Hindi kami sakdal. Marahil sa tingin nila, mabuti kami, sakdal kami, malakas kami. But sa iyong harapan, hindi kami makakapaglihim. Dahil alam mo ang lahat ng bagay sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Tulungan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang sumakop sa bawat isa. Sa mga pusong
handang, Lord, magsisi sa mga pusong nagsisisi ngayon, nagpapakumbaba sa iyo. Babaan mo sila ng Espiritu Santo at hayaan mong kilusan mo sila muli ng Espiritu Santo. Puspusin mo sila ng Espiritu Santo, Lord, at sila'y kumilos ulit ng isang puspos na Espiritu Santo, Lord, na kapatid, na isang anak mo, Panginoon, na malakas, naglilingkod sa iyo, nagpupuri sa iyo, na may kagalakan, may pag-ibig, may gentleness, may meekness, may patience, long-suffering, joy, oh God, ang lahat ng bunga ng Espiritu Santo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Oh God, oh God. Oh Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Worthy, Lord. Ikaw po ay sakdal. Ikaw po ay tapat. Ikaw po ay mabuti. Lord, ikaw po ay isang Diyos ng pag-ibig. Naghahanap ka ng isang bagay na pananahanan mo na kaibig-ibig rin, Panginoon. Kaya ang mensaheng ito ay ginagawa mo kaming, Lord, gentle, meek, Lord, sweet spirit, Lord. Tinuturuan mo kami mag-check ng aming mga sarili, ng aming buhay upang kami panahanan mo. Help us, Lord Jesus. Bless my brothers, bless my sisters, Lord. Bless every one of us, Lord. Ang kanilang mga puso na nagsusuko sa iyo at umaamin ng kanilang mga kamalian. Ayan ang gustong-gusto mo, Panginoon. May bless every one of us, Lord. Oh God, oh God. In Jesus' name, Jesus Christ's name. Amen. Here I am to worship. Give E, please. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Stanza. Light of the world, you step down into darkness. Hallelujah. Let me see beauty that made this heart adore you. Habang naghahanda rin ang ating babautismon ngayon, Barnemi ang magbabautismo. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're lovely. Oh, tayo lahat mga kapatid. Matayo tayo. Wonderful to me. I never know, yes, I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Oh, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Hallelujah. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus.
and we cry, holy, holy, holy. Yes, Lord Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, we cry, holy, holy, holy is the Lamb. For the last time, we cry, holy, we cry, holy. Yes, Lord, you're holy, Lord Jesus. Holy Lord, hallelujah. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah. Kung handa na ang ating babautismohan, maaari tayong umupo. Saksihan natin ang tatanggap sa Panginoon. Narito po si Sister Charis, ay bago nating kapatiran, magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Sus, magbibigay ng patutuo, pagpapasya sa pagbabautismo ngayon. Yes, Lord. Pa siya po ako magpabautismo dahil po kanina po kasi parang nung parang may certain feeling po na nag-urge sa akin para magpabautismo at siguro po sapat na yung mga nalaman ko, natutunan ko para dumako sa hakbang na to. Yun lang po. Saksi ang buong kawan, ang Elect Bride Assembly, ayon sa iyong pagpapahayag sa pagtanggap sa ating Panginoon bilang lingkod ay binabautismo kita ngayon sa kataas-taasan at makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Sandali lang, Sita. Samahan po angin sa bago natin kapatid. Hallelujah. Makapangyarihan Diyos na sa amin ay nagpatawad, nagligtas at tumawag. Kami na magkakapatid ay nagsasama-samang dumadalangin sa bago namin kapatiran, Sister Charis Lipalim. Inihiling po namin, Ama, ang iyong biyaya. Puspusin mo siya ng iyong banal na Espiritu at samahan, Panginoon, sa harapin niyang pagsubok at pagtagumpayin sa kapangyarihan ng iyong pangalan, Lord Jesus Christ. Kasabay nito, hiniling din po namin ang bautismo ng banal na Espiritu at sa kanyang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sound check. Amen. Praise the Lord. Si Baba pinagpala po ngayong tanghaling ito. Amen. Salamat sa ating kapatid, iba't ibang kaloob. At minsan God is representing different variety. Minsan ay nang-encourage. Minsan ang Panginoon ay sumasaway. Minsan ang Panginoon ay nagpapaalala. Minsan ang Panginoon ay nagpapalakas. Minsan ang Panginoon ay yung pangangailangan mo, yun ang katatagpuin niya. Amen. So tuwing tayo ay dumadalaw ng gawain ito. So, we just always pray for Brother Micah sa ministeryo na binigay sa kanya ng ating Panginoon. At alam ko na medyo lalawak pa at lalawig ang ministeryo ng ating kapatid na ito. At hindi tayo magtatako, isang araw ay mag-handle ito ng isang church.
Yan ating panalangin sa ating mga kapatid na ito. Amen? So as we all stand and we sing the song, It's the Spirit that makes men whole. Habang naghahanda ko ang ating kapatid, Brother Nemi na rin siguro mag-closing sa atin. Amen? Ang Espiritu Santo lamang ang kabuuan ng isang tao. Maaaring nasa iyo na lahat ng bagay, mayroong pinaka-importante yung Espiritu Santo. Amen. So, salamat sa mga paalala ng salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Isa pa tayo. Taas natin ang konti. Amen. If words could describe just how I feel inside. Amen. To any ever heard. But my words could not explain just why he bore shame. No praise could quiet never feel the heart of a hungry, thirsty soul. But the Spirit in God's Word could make men whole. It's the Spirit. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit fill your soul? Next stanza. If love could project, starting within His bride, the reason for her fears will all subside. If she partakes the robe of white, dressed in all His grace, the love of Christ would shine upon her face. But her love cannot be known if Christ is never shown. The life in which the love in her has grown. Her love could never win the heart of a lost and lonely soul. But the Spirit in her words can make men whole. It's the Spirit, hallelujah. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit fill your one for the last time, Brother Nemi? It's the Spirit. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let
Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang gusto ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating sarili sa ating Diyos. Wala tayong magagawa kung hindi ang ating Diyos. Makapangyarihan ng ating Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa atin ay nagliliyab na katulad ng apoy na naging dahilan ng kanyang kamatayan alang-alang sa atin, at wala na tayong gagawin kundi ating sampalatayanan at ating pakaibigin ng ating Panginoon at isuko natin ang ating buhay. Lord Jesus, narito kami sa iyong harapan. Sa mga oras na ito, nakikita mo at nasusumpungan mo, Panginoon, ang mga motibo ng aming mga puso at mga pag-iisip ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, na kami ay umiibig lamang sa iyo, nananampalataya lamang sa iyo, nagtitiwala lamang sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagong bagay sa aming buhay. Umaasa lamang kami, Panginoon. Alam namin ang iyong biyaya ay masagana, Ama. Salamat na narito ang bawat isa sa amin. Salamat sa iyong salita na nahayag ngayon sa umagang ito. Ikaw ay nagpakilala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang malilihim sa amin. Lahat ay hayag, Panginoon. Nakikita mo ang aming mga pag-iisip, nakikita mo ang aming mga desire, nalalaman mo ang aming mga gawa, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga huling araw na ito, na mayroon kang mga pinili, mayroon kang pinakamamahal, Panginoon, na nubya, na iyong inalaya ng iyong buhay. At narito kami, Panginoon, tinipon mo sa mensahe na ito sa huling araw at nagpapakumbaba sa iyong harapan at aming inaalay sa iyo, Panginoon, ang aming sarili, ang katawan na ito, Ama, bilang isang buhay na handog sa iyo sa umagang ito. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, tanggapin mo ang aming papuri, tanggapin mo ang aming pananampalataya, tanggapin mo ang aming pag-ibig sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya sumaami ka, Panginoon. Patuloy kang gumabay sa amin. Patuloy kang magpaalaala sa amin. Patuloy kang manguna sa amin, Panginoon. Lord, salamat na patuloy ka pang nangungusap, patuloy kang nagsasalita, patuloy kang tumatawag at gumagamit, Panginoon, ng mga lingkod. Salamat na nananahan ka sa aming mga buhay sa mensahe na ito sa uling panahon. Ang iyong salita na nahahayag sa iyong mga ginagamit. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ang aming mga iniibig, Panginoon. Gamitin mo pa kami, O Lord, at kasangkapanin mo, mabasa kaming Biblia ng mga tao upang sila'y sumampalataya na mayroong Diyos sa mga huling araw na ito, na nananahan sa kanyang nubya, na lumalakad sa kalsadang ito at nababasa ng mga tao ang buhay ng Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, narito ang aming Panginoon sa salita sa panahon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Tapos na po ating gawain at God bless you all. Habang nagkakamayan po tayo, inawit natin, it's the Spirit that makes men whole. God bless you all. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. It's the Spirit in God's Word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit fill your soul? It's the Spirit